Hindi kita kailanman minahal, Kylum. Huwag mo na akong hanapin dahil sa mga sandaling binabasa mo ito. Malayo na ako kasama ang lalaking tunay na nagpapatibok ng puso ko. You were just a business deal that I needed to close. But the wedding? That was never part of my plan. I'm sorry but I deserve someone who isn't as cold and calculated as you. Ang mga salitang yon na nakasulat sa isang mamahaling papel na amoy pabango pa ni Isadora ay tila mga lason na unti-unting kumakalat sa sistema ni Kylo Montenegro. Sa loob ng marangyang silid ng bridal suite, kung saan dapat ay naghahanda siya para sa pinakainaabangang kasal ng siglo, tanging ang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Nakasuot na siya ng kanyang pasadyang toksido, ang bawat tahi ay perpekto. Ang bawat detalye ay sumasalamin sa kapangyarihan ng pamilya Montenegro. Ngunit sa likod ng perpektong anyo na yon, may isang lalaking unti-unting nadudurog ang pagkatao. Ang bawat paggalaw ng kamay ng orasan sa pader ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Pinapaalala sa kanya ang bawat segundong lumilipas patungo sa isang kahihiyang hindi niya kailanman isig-isip na mararana. Naririnig niya mula sa ibaba ang mahinang ingay ng mga bisita, ang tawanan ng mga elitistang lipunan ng Maynila na naghihintay sa isang seremonyang hindi na mangyayari. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga malalaking kontrata at magpatakbo ng isang imperyo ng transportasyon ay nanginginig habang mahigpit na nakakuyom ang sulat. Ramdam niya ang mabilis at masakit na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang hangin sa silid ay tila nauubos at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi na nagmumula sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang sikmura. Hindi siya makaiyak. Ang galit at kahihiyan ay mas matimbang kaysa sa lungkot. Sa isang iglap, ang imahe ng isang matagumpay na Kylo Montenegro ay gumuho, pinalitan ng isang lalaking iniwan sa altar. Isang lalaking niloko ng babaeng akala niya ay magiging katuwang niya sa pagbuo ng sariling tahanan. Isang malakas na pagtulak sa mga gamit sa ibabaw ng mesa ang nagpakalat ng mga kristal na baso sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng mga ito ay tila ang mismong tunog ng kanyang mga pangarap na nagkawatak-watak sa ilalim ng kanyang mga paa. Samantala, sa labas ng marangyang hotel, ang langit ay tila nakikiramay sa nagbabadyang unos sa buhay ni Kylum. Ang malakas na ulan ay bumubuhos ng walang tigil, nilulunod ang ingay ng lungsod. Sa gitna ng madilim at basang kalsada, isang babae ang pilit na itinutulak ang isang lumang kariton na puno ng mga basyong bote at karton. Si Althea, na nakabalot lamang sa isang manipis at butas-butas na kapote, ay nanginginig sa lamig. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa baha at sa hanging tila gustong itumba ang kanyang payat na pangangatawan. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa hawakan ng kariton. Ang balat ay kulubot na dahil sa matagal na pagkababad sa tubig ulan. Sa loob ng kanyang bulsa, maingat niyang kinakapa ang ilang piraso ng barya na sapat lamang para pambili ng isang maliit na kandila at ilang bulaklak. Ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak, at kahit anong hirap, kahit gaano kalakas ang ulan, hindi niya hahayaang lumipas ang araw na ito nang hindi niya nadadalaw ang kanilang alaala. Ang hapdi ng nakaraan ay mas masakit pa kaysa sa hagupit ng ulan sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa kanyang mga mata ay tila mga luha ng nakaraan na tumangging matuyo. Isang mabilis na sasakyan ang biglang humarurot sa gitna ng baha. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang naglalagablab na mata sa gitna ng kadiliman. Dahil sa dulas ng kalsada at sa bilis ng takbo, nawalan ng kontrol ang driver. Ang malakas na pag-iwas ng sasakyan ay nagdulot ng isang matinding pagkiskis ng gulong sa aspalto na naglabas ng amoy ng nasusunog na goma sa gitna ng basang paligid. Ang kariton ni Althea ay tinamaan. Nagkalat ang kanyang mga pinaghirapang ipunin sa gitna ng baha. Bumagsak si Althea sa kalsada, ang kanyang tuhod
ay tumama sa matigas na semento, ngunit hindi ang sariling sakit ang kanyang inalala. Ang mga bote ko, ang pambili ko ng bulaklak, bulong niya sa sarili, habang pilit na gumagapang sa gitna ng ulan para pulutin ang mga nagkalat na gamit. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng kulog na tila nagmumura mula sa kalangitan. Bumukas ang pinto ng mamahaling sasakyan at lumabas si Calum. Basang-basa ang kanyang tuxedo sa loob ng ilang segundo, ngunit tila wala siyang pakialam. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nagbabaga sa galit. Lalapitan niya sana ang babae para singhalan dahil sa harang nito sa daan, ngunit nang makita niya si Althea na nakaluhod sa putikan, yakap-yakap ang isang lumang litrato na pilit niyang isinasalba sa ulan. Biglang napatigil si Calum. Nakita niya sa mga mata ni Althea ang isang uri ng sakit na pamilyar sa kanya. Isang sakit na nagmumula sa pagkawala ng lahat. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng pera o kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan, isang baliw na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang paraan para maisalba ang kanyang pangalan, para mabawi ang kanyang dangal sa harap ng kanyang ina at ng mga taong naghihintay ng kanyang pagbagsak. "Tumayo ka, Jian," utos ni Calum. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa ulan na pumapatak sa kanilang dalawa. Tumingala si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. "Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Itatabi ko na po ang kariton ko." Hindi siya pinakinggan ni Calum. Lumapit ang lalaki at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Pilit siyang pinatayo. "I don't care about your cart. I'll pay you more than what you can earn in a lifetime. I'll give you the justice and the life you're looking for." Napatulala si Althea. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha patungo sa kanyang nangangatal na mga labi. "Ano po ang sinasabi niyo?" Tumingin ng diretso si Calum sa kanyang mga mata. Isang tingin na puno ng desperasyon na nakatago sa likod ng awtoridad. "Magpakasal ka sa akin. Ngayon din. Just give me 1 year of your life and I will give you everything you lost. Deal or no deal?" Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Althea. Tila isang masakit na paalala ng kanyang kawalan ng pagpipilian sa pagitan ng gutom, ng katarungang matagal nang ipinagkait, at ng lalaking estrangherong tila isang demonyong nag-aalok ng langit. Naramdaman ni Althea ang bigat ng kanyang sariling tadhana. Nanatili siyang tahimik. Ang tanging sagot ay ang mahigpit na pagkakahawak niya sa basang litrato ng kanyang pamilya habang ang ulan ay patuloy na bumubura sa huling bakas ng kanyang normal na mundo na ang lamig ng aircon sa loob ng mamahaling sasakyan ni Calum ay tila mga karayom na tumutusok sa basang balat ni Althea. Nakaupo siya sa malambot na upuang gawa sa balat ng hayop, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang dumi na unti-unting lalamunin ng karangyaan ng lalaking nasa tabi niya. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay bumabagsak sa mamahaling carpet ng sasakyan, isang tahimik na paalala ng malawak na distansya ng kanilang mga mundo. "Bakit ako?" Ang mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng sitwasyong kanyang pinasok. Hindi lumingon si Calum. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa unahan. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. "Dahil ikaw ang nandoon, dahil kailangan mo ng pera at kailangan ko ng mukhang ihaharap sa mundo. It's a simple exchange of needs, Althea. Huwag mong lagyan ng kulay ang isang bagay na itim at puti lang." Ipinaliwanag ni Calum ang malupit na katotohanan. Ang huling habilin ng kanyang ama ay isang tanikala na nakagapos sa kanyang leeg. Kailangan niyang magpakasal bago ang kanyang ika-35 kaarawan upang mapanatili ang buong kontrol sa Montenegro Shipping. Kung hindi, ang kanyang pinsan na si Miguel, isang lalaking ang tanging alam ay magwaldas at manira, ang magiging kahati niya sa kapangyarihan.
I will not let Miguel destroy what my father built. Ang mariing dagdag ni Kylum. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. And you need to find out what happened to your family, right? 5 million pesos can buy a lot of answers, Althea. It can buy the justice that the police denied you. Sa pagbanggit ng hustisya, tila bumalik ang amoy ng usok sa ilong ni Althea. Naalala niya ang gabi ng Hulyo, ang pula at kahel na kulay ng apoy na lumamon sa kanyang munting tahanan. Naalala niya ang kanyang pagsigaw, ang paghampas niya sa mga nagbabagang kahoy na tila walang katapusan, at ang malamig na sagot ng mga otoridad na isang aksidente lamang ang lahat dahil sa lumang kable ng kuryente. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi iyon aksidente. Deal. Ang halos pabulong na sagot ni Althea. Isang mapait na desisyon para sa isang pusong wala ng ibang mahawakan kundi ang alaala ng mga mahal sa buhay. Dinala siya ni Kylum sa isang tahimik at eksklusibong opisina ng isang abogado sa gitna ng gabi. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang marahang paggasgas ng dulo ng panulat sa makapal na papel habang nilalagdaan nila ang kanilang kasunduan. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat ni Althea ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na ibinebenta niya sa isang estranghero. Pagkatapos ng pirmahan, walang yakap, walang pagbati. Tanging ang pag-abot lamang ni Kylum ng isang makapal na sobre na naglalaman ng paunang bayad. Bago ang lahat, dinala muna ni Kylum si Althea sa isang saradong butik sa Makati. Pinilit niyang magbihis ang babae, pinalitan ng kanyang butas-butas na damit ng isang simpleng asul na seda na damit. Habang tinitingnan ni Althea ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang balat na dati ay sunog sa araw ay tila nagkaroon ng ningning sa ilalim ng mga ilaw ng butik. Hinawakan ni Althea ang tela ng kanyang suot. Naalala niya ang kanyang simpleng kasal noon, isang puting bestida na binili lang sa palengke, ngunit puno ng totoong pag-ibig. Ngayon, suot niya ang isang damit na mas mahal pa sa 3 taon niyang sahod. Ngunit ang pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya kaysa sa pagiging basurera. Para kay Kylum, isa lamang siyang proyekto, isang problema na kailangang ayusin para maging presentable. Let's go. My mother is waiting at the apartment and she doesn't like to wait. Ang malamig na utos ni Kylum habang tinitingnan ng kanyang relo. Nang makarating sila sa penthouse ni Kylum, ang pintuan ay bumukas bago pa man sila makapasok ng tuluyan. Doon, nakatayo ang isang matandang babae na ang tindig ay tila isang reyna. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalas pa sa kutsilyo. Si Doña Imelda Montenegro. Tiningnan ni Imelda si Althea mula ulo hanggang paa. Ang kanyang labi ay kumurba sa isang ekspresyon ng matinding pagkadiri. Tila ba may isang mabahong bagay na pumasok sa kanyang malinis na pamamahay. Ang hangin sa paligid ay biglang bumigat at naramdaman ni Althea ang pagnanais na tumakbo palayo, pabalik sa ulan, pabalik sa kanyang kariton. Kylum, ano ito? Ang tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Sinabi mong may nahanap ka ng kapalit ni Isadora. But you brought home this piece of trash? Amoy basura pa rin siya kahit binihisan mo ng seda. Napatungo si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang damit. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal na nagpabalik sa kanya sa realidad. Na sa bahay na ito, ang kanyang halaga ay mas mababa pa sa mga dekorasyong nakasabit sa pader. Ang bawat hakbang ni Althea sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na handang bumaon sa kanyang mga paa sa kaunting pagkakamali. Ang marangyang sahig na gawa sa Nara ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit para kay Althea, ang ningning na ito ay tila nanunuya sa kanyang pinagmulan.
Ang bawat painting sa dingding at ang bawat antigong florera ay tila mga matang nagbabantay, naghihintay na siya ay madapa. Huwag mong isipin na dahil dinala ka rito ng anak ko at binihisan ng mamahaling tela, ay kauri ka na namin. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng silid, matalim at walang pakiramdam. Itinuro ng matanda ang isang bahagi ng sahig kung saan may natapon na kape, isang madilim na mantsa sa gitna ng perpektong kintab. Linisin mo yan. Ngayon din. At huwag kang gagamit ng mop. Gusto kong makita kung gaano kakahusay gumamit ng iyong mga kamay na sanay sa basura. Napatitig si Althea sa kanyang suot na asul na seda. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga balikat habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha. Tumingin siya kay Kylum, nagbabakasaling makakakita ng kahit kaunting habag o pagtatanggol. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang likod ay tila isang pader na bato, matigas at hindi matitinag. Pinapanood lamang niya ang bawat galaw ni Althea. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Tila ba sinusukat niya kung hanggang saan ang kayang itagal ng babaeng binili niya ng 5 milyong piso. Walang nagawa si Althea kundi ang lumuhod. Ang marangyang tela ng kanyang damit ay sumayad sa malamig na sahig habang pilit niyang pinupunasan ang mantsa gamit ang isang maliit na basahan. Ang bawat pagkiskis ng kanyang mga kamay sa kahoy ay tila pagkayod sa kanyang sariling dangal. Naririnig niya ang marahang pagtapak ng mga sapatos ni Imelda sa paligid niya, isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Sa kabila ng hirap at hiya, pinilit ni Althea na gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang asawa sa harap ng nakakarami. Pagkatapos niyang maglinis, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Doña Imelda. Yumukod siya ng bahagya at kinuha ang kanang kamay ng matanda upang gawin ang pagmamano. Ang tradisyonal na paghingi ng bendisyon na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang bilang tanda ng paggalang. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ng matanda sa noo ni Althea, marahas na binawi ito ni Imelda. "Don't you dare touch me with those filthy hands." Ang bulyaw ng matanda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang basurera ay mananatiling basurera kahit paliguan pa ng ginto. Sa gitna ng tensyong iyon, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. "Tita Imelda, masyado naman kayong mahigpit sa bagong misis ni Calum. She's actually interesting." Si Miguel Montenegro yon, ang pinsan ni Kylum na may kasamang ngising, tila isang ahas na naghihintay ng biktima. Lumapit siya kay Althea at hinawakan ang isang hibla ng buhok nito, isang kilos na puno ng pambabastos at panunuya. "Narinig ko na galing ka sa barangay San Sebastian, tama ba? Isang maliit na bayan na nabura sa mapa dahil sa isang malaking sunog?" Napansin ni Althea ang biglang pagbabago sa mukha ni Miguel. Ang ngisi nito ay napalitan ng isang panandaliang takot at pagkataranta. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang reaksyon ni Althea. Ang pagkumpas ng kanyang mga kamay ay tila naging hindi mapakali. Isang senyales na ang simpleng pagbanggit sa lugar na yon ay may dalang madilim na alaala o lihim na hindi dapat mabunyag. Nang sumapit ang gabi at ang lahat ay tila natutulog na, si Althea ay hindi dinalaw ng antok. Naglakad siya patungo sa isang maliit at madilim na sulok ng mansyon kung saan matatagpuan ang altar ng pamilya. Doon, nakita niya ang isang lumang larawan ng yumaong ama ni Kylum na nababalot na ng alikabok. Kumuha siya ng malinis na tela at maingat na pinunasan ang frame ng larawan. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at respeto. Tila ba kinakausap niya ang kaluluwa ng taong nasa litrato. Hindi niya alam na sa dilim, pinapanood siya ni Calum. Nakita ng lalaki kung paano itrato ng kanyang kontratadong asawa ang alaala ng kanyang ama. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Isadora sa loob ng maraming taon. Isang kakaibang kurot sa puso ang naramdaman ni Calum. Isang damdamin na pilit niyang iwinawaksi
ngunit patuloy na bumabalik. Ngunit ang katahimikang yon ay muling binasag ng pagpasok ni Doña Imelda sa silid. May hawak siyang isang maliit na kahon ng alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng masamang balak. Lumapit siya sa isang basurahan sa sulok at nang walang pag-aalinlangan ay inihagis doon ang isang gintong singsing na may malaking diamante, ang heirloom ring ng pamilya Montenegro. "Calum, Althea!" Ang sigaw ni Imelda na yumanig sa buong mansyon. "Nasaan ang singsing ng lola nyo? Nilagay ko lang dito sa ibabaw ng lamesa kanina bago pumasok ang babaeng ito. Calum, sinasabi ko na sa'yo, magnanakaw ang dinala mo sa bahay na ito." Napatayo si Althea. Ang kanyang puso ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng kaba at galit. Tumingin siya kay Calum. Nagmamakaawa na maniwala ito sa kanya. Ngunit ang mga mata ng lalaki ay muling nagdilim. Tila ba ang tiwalang unti-unti nang nabubuo ay muling nadurog bago pa man tuluyang magbunga. Sa gitna ng kadiliman ng aklatan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na apoy mula sa fireplace na tila isang huling hininga ng pag-asa na unti-unting namamatay. Ang amoy ng matapang na alak ay humahalo sa amoy ng mga lumang libro. Lumilikha ng isang atmosfera na puno ng bigat at bighati. Nakaupo si Calum sa kanyang malaking silya. Ang kanyang tuksido ay gusot na at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hinahanap ang mga sagot sa isang katanungang hindi niya kayang bigkasin. Ang bawat paglagok niya mula sa baso ay isang desperadong pagtatangka na lunuri ng ingay ng mga akusasyon ng kanyang ina at ang hapdi ng pagtalikod ni Isadora. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang anino ni Althea ay humaba sa sahig. May dala siyang mangkok ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Sa kabila ng bawat masakit na salitang ibinato sa kanya kanina, narito pa rin siya. Dala ang isang uri ng katatagan na hindi kayang bilhin ng salapi. Lumapit siya nang dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. "Calum, tama na yan. Lasing ka na." Ang mahinang saad ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala na hindi kayang itago ng kanyang pagiging matatag. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Calum, isang tunog na tila pagkabasag ng isang bagay na mahalaga. "Bakit lahat kayo? Iniiwan ako. My father died when I needed him most. And Isadora? She treated my heart like a common stone she could just throw away. Everyone leaves, Althea. Sa huli, palagi akong nag-iisa sa dilim." Sa gitna ng kanyang kalasingan, ang maskara ng pagiging matigas at makapangyarihang Calum Montenegro ay tuluyang nalaglag. Nakita ni Althea ang isang batang lalaking takot sa pag-iisa, isang kaluluwang sugatan na pilit itinatago ang kanyang mga peklat sa likod ng mga mamahaling ari-arian. Umupo si Althea sa tabi niya at maingat na kinuha ang baso mula sa kamay nito. Sinimulan niyang punasan ang noo ni Calum gamit ang basang bimpo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa buhok ng lalaki. Isang kuryente ng init ang dumaoy sa pagitan nila. Isang sandali na tila huminto ang mundo. Hindi lahat ay umaalis dahil gusto nila. Ang pabulong na sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Ang anak ko, si Maya, she was only 5 years old nang kunin siya ng apoy. Wala akong ibang ginusto kundi protektahan siya. Pero kahit anong sigaw ko, kahit anong hapdi ng apoy sa balat ko, hindi ko siya naabot. Hindi niya ako iniwan, Calum. Kinuha siya sa akin. At yun ang mas masakit. Ang maiwan ka ng walang pagkakataong magpaalam." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Calum ang isang kirot sa kanyang dibdib na hindi nagmumula sa kanyang sariling sugat. Ang pait ng kanyang pagiging biktima ng pag-ibig ay tila naging maliit kumpara sa dambuhalang kawalan na pasan ni Althea. Sa gitna ng dilim, hinawakan ni Calum ang kamay ni Althea. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo. Nagbibigay ng init sa gitna ng lamig ng gabi. Walang mga salita.
Tanging ang tunog ng kanilang magkasabay na paghinga ang bumabasag sa katahimikan. Ang sandaling iyon ay naputol ng isang matandang babae ang pumasok sa silid. Siya'y si Lola Berta, ang bagong hepe ng mga kasambahay na kakakuha pa lamang ni Kylum. Sa ilalim ng liwanag ng munting lampara, ang mga mata ni Lola Berta ay nanlaki nang makita si Althea. Isang pagkilala ang gumuhit sa kanyang kulubot na mukha. Isang emosyong halo ng gulat at awa. "Althea, ikaw ba talaga yan, anak?" Ang nanginig na boses ni Lola Berta. "Diyos ko, akala ko ay wala nang nakaligtas sa pamilya niyo sa San Sebastian." Napatayo si Althea. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Si Lola Berta ay ang dating kapitbahay at pinagkakatiwalaang kaibigan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sa loob ng maraming taon, inakala ni Althea na wala na siyang koneksyon sa kanyang nakaraan, ngunit ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga piraso ng puzzle. Nang makasiguro na nakatulog na si Kylum sa sofa, hinila ni Lola Berta si Althea sa isang sulok ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may kinukuha siya sa loob ng kanyang lumang pitaka. Inabot niya kay Althea ang isang kupas at bahagyang sunog na litrato. "Althea, noong gabing masunog ang bahay niyo, nakita ko ang isang sasakyang mabilis na umalis bago pa man kumalat ang apoy. At ang litratong ito, nakuha ko ito sa harap ng bakuran niyo kinabukasan." Ang pabulong na paliwanag ni Lola Berta, ang kanyang tinig ay puno ng takot. Tinitigan ni Althea ang litrato. Ito ay isang larawan ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, nakatayo sa isang pamilyar na kalsada sa kanilang bayan. Hindi nagkamali si Althea. Ang lalaking nasa larawan ay walang iba kundi ang ama ni Isadora. Sa likod ng larawan, may isang maikling nota na nakasulat sa pulang tinta, tila isang utos na nagmula sa impyerno. Ang bawat hibla ng katawan ni Althea ay nanginig sa galit at pait. Ang babaeng naging dahilan ng kahihiyan ni Kylum ay ang anak ng lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Ang katotohanan ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang puso, na nag-iiwan ng isang katanungang tila walang kasagutan. Paano niya sasabihin kay Kylum na ang pamilyang akala niya ay mahal niya ang mismong dahilan kung bakit naging abo ang kanyang buong mundo? Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking bintana ng mansyon ng mga Montenegro ay hindi nagdala ng init, kundi isang masidhing ginaw na tila nagbabadya ng isang bagong unos. Habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang mga gawain, ang marangyang pintuan sa harapan ay bumukas ng dahan-dahan na naglikha ng isang mahabang anino sa gitna ng makintab na sahig. Isang babaeng maputla, gulo-gulo ang buhok, at may mga bahid ng dumi sa kanyang mamahaling damit ang pumasok ng may pag-aalinlangan. Si Isadora iyon, ang babaeng naging mitya ng kahihiyan ni Kylum. Ang babaeng tumalikod sa altar ay narito muli. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagkaladkad ng isang mabigat na pasanin, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang handang pumatak sa kaunting pagkakataon. "Kylum, please pakinggan mo ako." Ang basag na tinig ni Isadora na yumanig sa katahimikan ng bulwagan. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Althea. Nakatayo siya sa itaas ng hagdan, nakasandal ang kanyang nanginginig na mga kamay sa barandilya. Nakita niya kung paano napatitig si Kylum sa babaeng dati niyang minahal. Ang mga panga ni Kylum ay humigpit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng matindi hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang bawat hininga niya ay tila isang apoy na nagmumula sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng sumira sa kanyang dangal ay may lakas ng loob na magpakita muli sa kanyang harapan. "Kylum, kinuha nila ako. Pinilit nila akong lumayo sa iyo noong araw na yon." Ang hikbi ni Isadora ay tila isang musikang puno ng pait na bumabalot sa buong silid. "Tinangka kong tumakas, Kylum. Araw-araw kitang iniisip.
Please, huwag mo akong itaboy. Sa gitna ng tensyong yun, mabilis na bumaba ng hagdan si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng galit kay Althea ay biglang nagkaroon ng ningning ng kagalakan nang makita si Isadora. Nilampasan niya si Althea na tila ba ito ay isang aninong walang halaga at agad na niyakap ang babaeng dumating. Isadora, Diyos ko anak, nahanap mo ang daan pauwi. Ang boses ni Imelda ay puno ng maling kalinga. Tumingin siya kay Kailum nang may halong pag-uutos. Kailum, nakikita mo ba? Sinasabi ko na sa'yo, may paliwanag ang lahat. Hindi tayo tatalikuran ni Isadora kung hindi siya napilitan. Naramdaman ni Althea ang isang matinding hapdi sa kanyang puso na hindi nagmumula sa anumang pisikal na sugat. Nakita niya kung paano tumambot ang tindig ni Kailum. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kalituhan. Ang bawat salita ni Isadora, kahit pa alam ni Althea ang madilim na lihim ng pamilya nito, ay tila isang mabisang gamot na unti-unting nagpapatulog sa galit ni Kailum. And who is she, Kailum? Ang tanong ni Isadora habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri kay Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapagkunwaring sakit. Siya ba ang ipinalit mo sa akin sa loob lamang ng ilang araw? Siya ay wala rito, Isadora. Ang malamig na sagot ni Doña Imelda na hindi man lamang binigyan ng pagkakataon si Kailum na magsalita. Isa lamang siyang tauhan na pansamantalang kinuha ni Kailum dahil sa desperasyon. Ngayong narito ka na, wala na siyang puwang sa bahay na ito. Althea, umalis ka na sa harap namin. Magligpit ka na ng iyong mga gamit. Napatitig si Althea kay Kailum, naghihintay ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Inaasahan niyang maaalala ng lalaki ang kanilang mga napag-usapan sa dilim ng aklatan, ang init ng kanilang mga kamay na nagtagpo at ang pangakong hustisya. Ngunit si Kailum ay nanatiling nakatitig kay Isadora. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala ng nakaraan na tila muling bumubuhay sa isang pag-ibig na akala ni Althea ay patay na. Lalong sumidhi ang sakit nang makita ni Althea si Miguel na nakatayo sa isang madilim na sulok ng pasilyo. Mayroon itong kakaibang tapamngiti sa mga labi, isang gumangiti ng tagumpay. Nagpalitan ng isang mabilis na tingin sina Miguel at Isadora. Isang tingin na puno ng lihim na pagkakasundo na hindi napansin ng sinuman maliban kay Althea. Ang bawat hinala ni Althea ay tila naging totoo. Ang pagbabalik ni Isadora ay hindi isang aksidente, kundi isang bahagi ng isang mas malaking patibong. Isadora stays here until she recovers. Ang sa wakas ay naging desisyon ni Kailum. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Hindi siya tumingin kay Althea. Magpahinga ka na, Isadora. Lola Berta, ihanda ang guest room sa tabi ng silid ko. Ang mga salitang yon ay tila mga huling pako sa krus na pinapasan ni Althea. Ang guest room sa tabi ng silid ni Kailum ay ang silid na dapat ay para sa kanya bilang asawa. Ngunit ngayon, muli siyang itinapon sa laylayan. Dahan-dahang tumalikod si Althea at naglakad paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila paghila sa isang mabigat na tanikala ng kabiguan. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at kinuha ang kupas na larawan na ibinigay sa kanya ni Lola Berta. Ang mukha ng ama ni Isadora sa larawan ay tila nanunuya sa kanya. Ipinapaalala sa kanya na ang kalaban ay nasa loob na ng kuta at siya ay mag-isa lamang sa labanang ito. Narinig niya ang tawanan ni Imelda at Isadora mula sa ibaba. Isang tunog na puno ng katusuhan at pananalo. Sa kabilang dako, ang katahimikan sa silid ni Kailum ay tila isang pader na hindi niya kayang itumba. Napaupo si Althea sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang ang ulan sa labas ay muling nagsimulang pumatak, tila mga luhang tumatangging tumigil sa pag-agos. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng isang katanungang tila walang makakarinig sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito.
Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng pagiging isang anino sa buhay ng lalaking unti-unti nang nagiging mundo niya, habang ang tunay na demonyo ay malayang naglalakad sa ilalim ng iisang bubong. Ang mga araw na sumunod sa pagdating ni Isadora ay naging isang mahabang bangungot na tila walang katapusan para kay Althea. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Montenegro na dati ay nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapayapaan ay naging isang masikip na kulungan. Ang hangin ay tila puno ng mga lihim at pananakit, at ang bawat hininga ni Althea ay may kasamang bigat na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa hapagkainan, hindi na siya pinauupo sa mahabang lamesa. Ang bawat pagkakataon na susubukan niyang lumapit ay agad na hinaharangan ng isang matalim na tingin mula kay Doña Imelda. Ang kanyang bahagi ng pagkain ay unti-unting binabawasan hanggang sa tila mga mumo na lamang ang natitira para sa kanya. Sa kusina ka na kumain, Althea. Nakakasira ng gana ang makita ang mukha mo habang kumakain kami ng tunay na pamilya. Ang utos ni Imelda habang maingat na nilalagyan ng pagkain ng plato ni Isadora. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa balat ni Althea. Walang nagawa si Althea kundi ang tumalikod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na mangkok ng kanin at tuyong isda. Ang hapdi ng sikmura ay hindi kasing sakit ng hapdi ng kanyang kalooban. Nakita niya mula sa malayo kung paano asikasuhin ni Isadora si Calum. Ang bawat galaw nito ay puno ng mapagkunwaring kalinga, na tila isang mabisang gayuma sa lalaking unti-unti nang naliligaw sa sarili niyang bahay. Hindi lamang doon natatapos ang paghihirap ni Althea. Ginawa siyang isang utusan ni Isadora. Sa tuwing wala si Calum, ang bawat utos ni Isadora ay tila isang pagsubok sa pasensya at dangal ni Althea. Althea, masyadong malamig ang tubig na ito. Palitan mo, ngayon din. And make sure you scrub my bathroom properly, baka may maiwan kang dumi na galing sa'yo. Ang saad ni Isadora, habang nakahiga sa marangyang kama na dapat ay kay Althea. Isang hapon, habang naglilinis ng banyo sa silid ni Isadora, naramdaman ni Althea ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang amoy ng matapang na kemikal na panlinis ay humahalo sa masangsang na amoy ng mamahaling pabango ni Isadora na nagdudulot ng pagkahilo sa kanya. Habang nakaluhod si Althea at pilit na kinukuskos ang bawat sulok ng mga tile, pumasok si Isadora na may hawak na baso ng pulang alak. Oops, my bad. My hand slipped. Ang nakangising saad ni Isadora bago dahan-dahang ibinuhos ang alak sa bahaging kalilinis pa lamang ni Althea. Ang madilim na likido ay kumalat sa maputing sahig, tila isang sariwang sugat na bumubukas muli. Linisin mo yan ng maigi, Althea. Ayaw ni Calum ng marumi, di ba? O baka naman pati sa paglilinis ay kasing bagal mo rin. Hindi sumagot si Althea. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang mantsa. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang muling isinasawsaw ang basahan sa timba. Ang bawat pagtulo ng tubig mula sa kanyang basahan ay tila ang mabagal na pag-agos ng kanyang sariling pag-asa. Eksaktong pumasok si Calum sa silid. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at tensyon dahil sa mga problema sa kumpanya na palihim na ginagawa ni Miguel. Nakita niya si Althea na nakaluhod at si Isadora na tila problemado. What's going on here? Ang tanong ni Calum, ang kanyang tinig ay puno ng iritasyon. Calum, you're home. Wala lang ito. Althea is just being a bit clumsy today. Natapon yung wine and she's cleaning it up. Ang malambing na sagot ni Isadora habang kumakapit sa braso ni Calum. Pero parang masama yata ang loob niya na inuutusan ko siya. Look at her face, Calum. She looks so bitter. Tumingin si Calum kay Althea. Nakita niya ang basa at maduming damit ng babae, ang bahid ng luha sa kanyang pisngi,
na tila inihahalo sa pinaglinisan niya. Ang pagod sa kanyang muka ay hindi maitago, ngunit ang pinakamalala ay ang bakas ng pagiging alipin sa kanyang mga mata. Isang tingin na hindi niya nais makita kailanman sa sinuman, lalo na sa babaeng nagkaroon ng isang kakaibang puwang sa kanyang nababagabag na puso. Althea, tama na yan. Halika na. Ang utos ni Calum. Ang kanyang tinig ay hindi galit, kundi isang mapurol na pagod. No, Calum, hayaan mo siya. Giit ni Isadora. Hinila ang braso ni Calum papalapit sa kanya. Kailangan niya itong matutunan. We can't have someone in this house who can't even hold a rag properly. Kung hindi niya kaya ang trabaho, baka mas mabuti pang umalis na siya at kunin na lang ang pera niya. Hindi ba't yun ang usapan? Business is business, Calum. Nanginig si Althea sa narinig. Ang pagdududa ni Calum sa pagtatapos ng kanilang kontrata, ang pagiging business lamang ng kanilang relasyon ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagtitiis ay tila nasusukat na. Sa isang iglap, tila'y nagbago ang anyo ni Althea. Ang babaeng payat at tila madaling durugin ay biglang tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa isang matinding determinasyon na hindi nakita ni Calum noon. Walang luha, walang pag-iyak. Tanging isang matigas na tinig lamang ang lumabas. Tagalog na may diin ng matinding damdamin. Hindi ako tatanggap ng pera mo, Isadora. Mariing wika ni Althea. Ang kanyang Tagalog ay hindi kasing pino ng sa mayamang lipunan, ngunit may bigat ng isang matagal ng inipong sakit. Hindi ako nandito para magtrabaho bilang alipin mo. Ang kontrata ko kay Calum ay para sa 1 taon at gagawin ko ang lahat ng sinabi sa papel. Pero hindi kasama sa usapan ang pagtanggap ng pang-aapi. Hindi ako magnanakaw at hindi ako basura. Humarap siya kay Calum. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit isang bakas ng paniniwala. Calum, wala akong kinalaman sa nawawalang singsing. Alam ko kung sino ang tunay na may kagagawan nito. At hindi ako ang taong pinagkakatiwalaan mo. Pero hindi rin ako ang masamang tao na inaakala mong ako. Ngunit si Calum, natabunan ng takot na mawala si Isadora at ang posibilidad na magulo ang kumpanya dahil sa pagbabalik nito ay hindi nakinig. Ang mga salita ni Isadora tungkol sa bitterness ni Althea ay tila gumana ng husto. Enough, Althea. Huwag mo nang dagdagan ng gulo. Sumunod ka sa sinasabi ko. Tila pagod na wika ni Calum. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamakaawa na agad niyang tinakpan ng awtoridad. Manahimik ka na lang at gawin mo ang trabaho mo. Ayaw kong magkaroon ng eskandalo habang nasa bahay si Isadora. Ang mga salitang iyon ang huling pumutol sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Althea. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras para magpaliwanag. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Naglakad pababa sa hagdan patungo sa kanyang maliit na silid. Sa kanyang silid, habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa sirang salamin, naramdaman niya ang pagbabago. Ang sakit ay hindi naluha. Ito ay nagiging isang matigas na baluti. Ang babaeng naghahanap ng hustisya para sa kanyang pamilya ay hindi na magiging biktima. Kinuha niya ang sulat ng kontrata. Sa isang sulok, may nakatagong gamit siyang dala mula sa probinsya. Isang maliit na USB drive na naglalaman ng mga larawan at lumang dokumento tungkol sa lupa sa San Sebastian. Nang biglang may kumatok sa pinto, lumingon si Althea. Si Lola Berta ang nakatayo sa labas. Ang kanyang mukha ay mayroong matinding pag-aalala. Ija, may masamang kutob ako. Mag-ingat ka. Si Isadora. Tila may inaasahan siyang mangyayari ngayong gabi. Mahinang boses ni Lola Berta. At Calum, I think he's walking into a trap and Isadora is leading him there. Tiningnan ni Althea ang USB drive sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pintuan kung saan naroroon ang pamilyang Montenegro. Ang kanyang lumbay ay napalitan ng isang matalim na pangako. Hindi niya siya itataboy.
Ngunit hindi rin siya magpapatalo. Hindi na siya ang inosenteng guro na naghahanap ng hustisya. Ngayon, isa na siyang ina na may itinatagong sandata. Nang lisanin ni Lola Berta ang silid, nag-iwan siya ng isang katanungan na pumigil sa paghinga ni Althea. May pinapainom si Isadora kay Calum tuwing gabi, Althea. Tila isang uri ng gamot. Tanungin mo siya tungkol doon bago pa mahuli ang lahat. Napahawak si Althea sa kanyang tiyan na tila isang lihim na may nagbago sa loob niya. Isang lihim na kailangan niyang protektahan sa lahat ng gastos. Kahit pa ang lalaking akala niya ay kanyang kaalyado, ay nagpapakita ng tanda ng pagiging lason sa kamay ng kanyang tunay na kaaway. Sa gitna ng nagngangalit na takot at pag-iisa, nagpasya si Althea na hindi na siya magiging biktima. Tila ang bigat ng kanyang nakaraan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Matapos ang kanyang matinding paghaharap kay Isadora at ang malamig na pagtanggi ni Calum, nagdesisyon siyang kumilos ng mag-isa. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa gamot na ibinibigay kay Calum at ang tunay na koneksyon ng ama ni Isadora sa sunog sa San Sebastian gamit ang tanging sandata niya, ang kanyang katalinuhan bilang isang dating guro. Sa ilalim ng takip ng madilim na gabi, habang ang lahat sa bahay ay tila nagpapahinga o nagpaplano, si Althea ay gumapang palabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit mayroong hindi inaasahang ritmo ng pag-asa. Nagtungo siya sa silid ni Calum. Nag-aalalang na baka naisagawa na ni Isadora ang kanyang masamang plano. Pagdating niya sa pintuan, nakita niya ang pamilyar na baso ng alak sa ibabaw ng bedside table. Sa tabi nito, may isang maliit na reseta mula sa isang pribadong klinika na tila pinilit ipasok ni Isadora. Mabilis itong kinuha ni Althea at itinago sa kanyang damit. Ngunit nang titingnan niya si Calum, ang lalaking natutulog ay tila mas payat at mas mahina kaysa dati. Mayroon siyang kakaibang pamumutla na hindi sanhi ng pagod lamang. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa sandaling iyon, tila huminto ang lahat ng pag-iisip ni Althea tungkol sa kanyang paghihiganti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pag-aalala para sa kaligtasan ng lalaking ito na nagbigay sa kanya ng proteksyon, kahit pa ito ay isang kasunduan lamang. Lumuhod siya sa tabi ng kama at maingat na hinawakan ang kamay ni Calum. Ang kanyang balat ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya. "Calum, gising ka!" Pabulong niyang tawag. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon na hindi na niya kayang itago. "Please, Calum, kailangan kitang makausap. Tungkol sa kalusugan mo, may kailangan kang malaman." Nang hindi gumagalaw si Calum, pilit siyang naghahanap ng paraan upang gisingin ito nang hindi nagdudulot ng ingay. Tiningnan niya ang kanyang mukha, ang mga pilik mata nito na nakapikit, at ang kanyang mga labi na bahagyang nakabuka. Sa sandaling iyon, sa isang napakatahimik at pribadong sandali, napagtanto ni Althea ang isang bagay na hindi niya nais isipin. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang lalaking ito ay hindi tuluyang masama. Ang pagmamahal at pag-aalala para sa kanyang ina at kumpanya ay nagtulak sa kanya sa mga maling desisyon. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi tuluyang naging bato. Sa isang iglap na puno ng kaba at pag-asa, nagpasya si Althea na isugal ang kanyang sarili. Maingat niyang inilapit ang kanyang labi sa pisngi ni Calum at nagbigay ng isang napakaikling, napakatahimik na halik. Hindi bilang isang pag-iibigan, kundi bilang isang pagbabasag sa kanyang sariling pag-iisa at isang pagpapakita ng taos-pusong pag-aalaga na matagal na niyang itinago. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumayo at tiningnan ang reseta. Tila ang gamot na ito ay hindi lamang pampakalma, kundi isang bagay na unti-unting nagpapahina sa kanyang sistema. Ginagawa siyang mas madaling manipulahin. Nang siya ay naghahanda ng lisanin ng silid, marahan siyang naramdaman na may gumalaw.
Dahan-dahang iminulat ni Calum ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malabo at naguguluhan. Hindi niya tiningnan ang reseta, ngunit tila may kamalayan siyang nakita ang paglayo ni Althea. Althea! Ang malabong tawag ni Calum, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Ang salitang iwan, mula sa bibig ng lalaking nagpapaalis sa kanya kanina, ay tila isang kidlat na tumama kay Althea. Napahinto siya sa may pintuan. Ang kanyang puso ay sumisikip sa isang matinding damdamin, hindi na galit o paghihiganti, kundi isang matinding pag-aalala at isang kakaibang pag-asa para sa lalaking ito. Calum, sagot ni Althea. Ang kanyang tinig ay halos hindi na niya makilala. Hindi kita iiwan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo natatandaan kung sino ka at kung ano ang tama. Nang lumingon si Calum upang magsalita muli, nakita niya ang anino ni Isadora sa tapat ng pinto. Si Isadora, na nag-aakalang tulog si Calum, ay may hawak na isang bote ng gamot at isang basong tubig. Handa na namang gawin ang kanyang masamang gawain. Ngunit nakita niya si Althea na nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa isang bagong uri ng tapang. Nang makita ni Isadora si Althea na nakatayo sa tabi ng kama ni Calum, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pekeng pag-aalala patungo sa isang walang awang pagngangalit. Ang bote ng gamot na hawak niya ay bahagyang umuga at ang tubig sa baso ay tumapon sa sahig. Lumikha ng isang mantsa na tila dugo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng silid. Ano ang ginagawa mo rito, basurera? Ang bulyaw ni Isadora, ang kanyang tinig ay nagpapakita ng tunay na pagkatao. Agad siyang humakbang palapit kay Althea. Ang kanyang galit ay tila isang init na nagpapasingaw sa hangin. Wala kang karapatang hawakan ng lalaking ito. Kailan mo ba maiintindihan na ikaw ay isa lamang kasunduan na madaling mapupunit? Sa gilid ng kama, tila nagising si Calum sa biglaang sigawan. Ang kanyang ulo ay tila mayroong nakakabit na kadenang bakal at ang kanyang paggalaw ay mabagal at puno ng paghihirap. Calum, thank God, gising ka na. Mabilis na sabi ni Isadora, agad na itinago ang hawak na bote sa likuran niya at bahagyang lumayo kay Althea. Inaaway lang ako ni Althea. Sinasabi niya na siya lang ang dapat mag-asikaso sa'yo, na kaya kanyang tulungan nang wala ang presensya ko. Sabi pa niya, ikaw at ako ay... Naputo lang kanyang salita habang nagkunwaring nanginginig. Ay hindi dapat magkasama. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak na parang yelo sa puso ni Althea. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Calum habang tinitingnan niya si Isadora. Pagkatapos ay bumaling siya kay Althea, na ngayon ay nakatayo pa rin ng tuwid, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Althea, totoo ba yon? Tanong ni Calum. Ang kanyang tinig ay may bahid ng lason ng pagdududa. Ang epekto ng gamot kasama ang matagal ng paglalason sa isip ni Isadora ay nagbunga ng pagkalito sa kanyang pananaw. Hindi sumagot si Althea. Alam niyang kahit anong paliwanag niya, hindi ito makakalaban sa mga pekeng luha at matatamis na salita ni Isadora. Lalo na kung ang kanyang sariling ebidensya ay nasa kanyang bulsa lamang. Sa halip na magpaliwanag, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Calum. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kama, hindi kay Isadora, kundi kay Calum. Inabot niya ang kamay nito, ngunit sa halip na hawakan ito, kinuha niya ang isang baso ng tubig na nasa ibabaw ng lalagyanan ng tubig at ipinakita sa kanilang dalawa. Tingnan mo ito, Calum. Ang matatag na boses ni Althea, Tagalog na ngayon ang gamit niya. Walang bahid ng Taglish dahil ang seryosong usapan ay nangangailangan ng katotohanan sa sariling wika. Ito ba ang tubig na ininom mo kanina bago ako pumasok? Nagtatakang tiningnan ni Calum ang baso. Pagkatapos ay tiningnan niya si Isadora na ang muka ay biglang naging maputla. Wala akong alam dyan. Iyon ang ininom ko bago ka pumasok. Ibinigay sa akin ni Isadora. Sagot ni Calum. Ang kanyang boses ay nagiging mas mahina.
Sa sandaling iyon, si Althea ay mabilis na kumuha ng isa pang baso na nakatago sa kanyang bulsa. Isang baso na may bahid ng isang maputik na kulay na nakuha niya mula sa kanyang pag-iimbestiga sa basurahan ng klinika kanina. Iniharap niya ito sa liwanag. Kung ang gamot mo ay ginawa para sa'yo, bakit ang reseta ay hindi tugma sa gamot na ibinibigay sa'yo? Tanong ni Althea. Ito ang mga gamot na dapat mong ininom, Calum. At ito. Ipinakita niya ang baso na may kapansin-pansing kakaibang kulay. Ito ang alam kong ipinapakain sa'yo ni Isadora. Hindi lang ito pampakalma. May mas malalim itong layunin. Ang pagkalito sa mukha ni Calum ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Tiningnan niya ang dalawang baso. Ang isa ay malinaw na tubig. Ang isa ay may bahagyang kakaibang anyo. Agad na sumingit si Isadora. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabalisa. Calum, huwag kang maniwala dyan. Sinubukan ka lang niyang takutin. Siya ang gustong sumira sa atin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mata ni Calum ay hindi na nalinlang. Tinitigan niya si Isadora. Ang matagal ng pagdududa na inihasik ni Lola Berta ay nagsimulang mamunga. Ang kanyang mga alaala ay nagbalik. Ang tingin ni Miguel nang makita ang pangalan ng kanyang bayan. Ang pangako ni Althea na hindi siya iiwan. At ang kakaibang kapayapaan na naramdaman niya nung hinawakan siya ni Althea. Isadora? Ang malamig na boses ni Calum ay nagpalamig sa buong silid. Mas malamig pa kaysa sa tubig na ininom niya kanina. Lumabas ka sa silid na ito. Ngayon din. Calum, anong sinasabi mo? Ako ang mahal mo. Sigaw ni Isadora. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Hindi ako nagtatanong, Isadora. Lumabas ka. Ulit ni Calum. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabalik sa dating matigas na tingin ng isang negosyanteng hindi na natatakot mawalan ng kontrol. Sa wakas, napilitang umalis si Isadora. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at pagkabigo. Nang magsara ang pinto, humarap si Calum kay Althea. Ang kanyang tingin ay puno ng sakit at pag-asa. Althea, totoo ba ang sinasabi mo? Tanong ni Calum. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng matinding pagkaubos. Tungkol sa gamot at tungkol sa San Sebastian, hindi na nagbigay pa ng pagkakataon si Althea na mag-alinlangan. Inilabas niya ang maliit na USB drive mula sa kanyang damit. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang katotohanan. May ebidensya ako, Calum. Hindi lang sa gamot, kundi sa lahat. Ang nagpasimuno ng apoy sa bayan ko ay ang pamilya mo. O mas tamang sabihin, ang ama ni Isadora. At si Miguel ay kasabwat niya para makuha ang kumpanya mo. Napatitig si Calum sa maliit na bagay na yon. Ang kanyang mundo ay unti-unting nagkukumpol muli, hindi sa pag-ibig, kundi sa isang matinding katarungang kailangan niyang ipagtanggol. Ang takot sa pagkawala ng kumpanya ay napalitan ng takot na mawala ang kanyang sariling buhay at ang babaeng ngayon ay nag-iisang nagliligtas sa kanya. Kailangan nating magtulungan, Althea. Wika ni Calum, tumatayo ng medyo matatag na. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Kailangan ko ang katotohanan mo para mailigtas ang lahat. Nakatitig si Althea sa kanya. Nakikita ang kanyang pagnanais na muling bumuo ng tiwala. Ang kanyang puso ay lumambot. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling alerto. Hindi ako aalis, Calum, pero kailangan mong pumili ngayon. Sagot ni Althea, ang kanyang tinig ay may kapangyarihan. Piliin mo ang katotohanan, kahit pa ito ay magpabagsak sa lahat ng ipinaglaban mo. Dahil kung hindi, hindi lang kumpanya ang mawawala sa'yo. Mawawala ka rin sa sarili mo. Sa wakas ay binibigyan mo ako ng tamang code, ngunit mangyaring tandaan, kailangan nating sundin ang mga protocol upang matiyak na mahusay ang kwento. Ngayon, ang kwentong ito ay patuloy na maakit ang puso at isipan ng ating mga manonood. Sa wakas ay binibigyan mo ako ng tamang code, ngunit mangyaring tandaan, kailangan nating sundin ang mga protocol upang matiyak na mahusay ang kwento.
Ngayon, ang kwentong ito ay patuloy na maakit ang puso at isipan ng ating mga manunood. Sa ilalim ng takip ng gabing iyon, na tila isang saksi sa maraming madidilim na lihim ng pamilya Montenegro, nagkaisa ng puwersa sina Althea at Kylum. Sa kabila ng lahat ng hapdi, ang kanilang mga landas ay nagsama, patungo sa isang hindi inaasahang misyon, ang ilantad, ang katotohanan. Agad na ipinasok ni Kylum ang USB drive sa kanyang computer. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pag-asa. Lumabas sa screen ang mga larawan na nagpapakita ng isang taong katulad ng kanyang biyenang si Mr. Salcedo. Ang pangyayari ay hindi na maaaring baliwalain. Ang apoy sa San Sebastian ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang pinagplanuhan at ang pamilya ng kanyang dating katipan ay nasa likod nito. Hindi ako makapaniwala. Kylum mumbled habang pinipilit ang kanyang sarili na intindihin ang pagtataksil na nasa harapan niya. Hindi lang ang kanyang nakaraan ang nagulong, ang kasalukuyan at kinabukasan niya ay nakataya rin. There's more, mahinahong sabi ni Althea. Ipinapakita ng files na ito ang pangalang Miguel at ang matalik niyang ugnayan kay Salcedo. Hindi lang siya nakikipagkutsabahan kay Isadora para nakawin ang kumpanya mo. Kasabwat rin siya sa pagtatago ng masamang nakaraan niya. Lumukso ang puso ni Kylum. Si Miguel, ang pinsan na kanyang pinagkatiwalaan, ay isa palang hunyango na naghihintay ng tamang oras para manaksak. Ngayon, ang isang taong naghihirap ay tumatayo para sa hustisya upang iligtas ang kanyang sarili at sa mga taong kailangan. What do we do now? Tanong ni Kylum kay Althea. Hinahangad na hindi niya dapat basta-basta tinanggihan ang kanyang mga babala. Tiningnan ni Althea si Kylum. Nakita niya sa kanyang mukha ang isang tao na handa ng magsisi at magsimulang muli. Para sa ikabubuti, hindi lang ng kanyang sarili, ngunit pati na rin ng iba. Siya ang taong nananalig sa kanya. We expose them, sabi ni Althea na may matatag na tono. We need to collect more evidence, find out what Isadora and Miguel are planning, and expose them before they can do any more damage. Ang sumunod na mga araw ay tila mga sandali sa pagitan ng hininga. Si Althea, gamit ang kaalaman at kasanayan, ay naging kanyang shadow habang sinisiyasat nila nang palihim ang mga lihim ni Isadora. Pinakinggan nila ang mga tawag, sinundan ang mga pagpupulong at matiyagang tinahi ang mga piraso ng isang katotohanan na parang pelikula. Sa kabila ng bagong pagtuklas na ito, sinubukan ni Althea na lumikha ng isang bagay na kaaya-aya sa buong pamilya Montenegro. Pinagsama-sama niya ang isang pangyayari at muling sinuyo sina Kylum, Doña Imelda at maging si Miguel. I know it has been difficult for all of us, masuyong pahayag ni Althea, na nakikipag-usap sa mas malawak na grupo. Kailangan nating panatilihin ang pagkakaisa para kay Kylum, para sa kumpanya, para sa pamilya. Sa pagpupulong na ito, nakita ni Althea ang mga palatandaan ng nagbabadyang unos. Ang mga mata ni Miguel ay tumatakbo ng hindi mapakali at ang halos napapansin na ngiti ni Isadora ay nakatago ng panlilinlang. You know, Althea, you're not as dumb as you look. Si Miguel na sinasabi, ngumiti sa paraang nagpadala ng panginginig sa likod ni Althea. Para sa akin, you're more cunning than Isadora could ever be. Ngumiti si Althea pabalik. Hinayag ang kanyang card. You give me too much credit, Miguel. Hindi ako makikipagkompetensya sa pang-akit ni Isadora. Later that evening, habang inaayos ni na Althea at Kylum ang iba pang mga detalye ng kanilang plano, si Lola Berta ang nagpakahusay na tagapaglingkod ay tahimik na lumapit sa kanila, nakikita ang pangamba sa kanyang mga mata. Hija, I overheard Isadora talking on the phone. Bulong niya, napatingin-tingin sa paligid na parang natatakot na may nakikinig. Sinabi niya na, everything is ready. The shares will be transferred to us by the end of the week. Taga sa Indom City,
Nagmukha na si Althea at Kylum at ang kanilang mga ulo ay abalang gumugol ng oras. Kailangan nilang mabilis na kumilos. She's planning something big, sabi ni Kylum. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. We need to stop her, and we need to do it now. Alam ni Althea na oras na para kumilos. Kailangan nilang ihayag ang katotohanan, hindi lang para kay Kylum, kundi para sa lahat ng naloko. Ang plano ay inilunsad at ang kasunod na mga kaganapan ay magbabago sa pamilya Montenegro magpakailanman. Ngayong gabi na ang gabi, ang buong pamilya Montenegro kasama ang mga kaibigan at mga empleyado nito ay magtitipon sa isang grand ball na isinagawa bilang isang gala dinner na nagdiriwang ng anibersaryo ng kumpanya. Puno ang mga mesa ng pinakamasasarap na lutuin, masaganang dumadaloy ang alak, at ang buong okasyon ay nagpakita ng kayamanan at prestihiyo. Ang buong gala ay naglalaman ng lahat ng kinakailangan para sa isang dramatikong pagtatapos. Are you ready? Tanong ni Althea habang inaayos si Kylum ng kanyang kurbata. Mas handa kaysa dati. It's time to end this, tugon ni Kylum. Habang nakikita ang tiwala at tapang sa mga mata ni Althea, hindi niya mapigilang bumulong. Salamat! Hawak kamay silang bumaba, kabilang sa dagat ng mga mataas na tao. Sa lahat, si Miguel at si Isadora ay namumukod-tangi na parang masaya at relaxed sila. Ngunit ang kapayapaan ay isang harapan. Sa kanyang kaalaman na ang iskandalo ay malapit nang mangyari, hinanap ni Kylum ang podium sa entablado upang kunin ang kanyang mga kamay sa sitwasyon. Good evening, everyone! Masiglang binati ni Kylum sa karamihan na bumabati sa kanya ng parehong sigla. Tonight is a celebration of our company and everything we have accomplished. Ang mga mata ni Kylum ay nakatutok kay Isadora na nakaupo malapit kay Doña Imelda. But tonight, I also want to share something personal. Nagpalitan ng tingin sina Isadora at Miguel na puno ng gulat. May mali. Pero hindi nila ito matukoy. Binigyan ni Kylum si Althea ng senyas. Sa sandaling ito, ipinalabas ni Althea ang kanyang signal at sa lalong madaling panahon, nagsimula na ring ipakita ang footage. Ipinalabas sa malaking screen ang mga lihim na pag-uusap na nirecord dati. Ipinalabas ang malisyosong balak para agawin sa kanya ang lahat. Puno ng kuryente ang hangin. Puno ng pagkabigla, pagtataksil, at puot. What is the meaning of this? Si Doña Imelda ay tumayo sa kanyang upuan. It's the truth, nanay, sabi ni Kylum sa kanyang ina, na halos hindi naririnig. Hindi ko ito nakita, pero may tao na hindi tumigil sa pagsuporta sa akin. She opened my eyes to what you all have been plotting. Sa mga sandaling iyon, isang pangkat ng mga pulis ang pumasok sa ballroom. Pinasundan ni Kylum sina Isadora at Miguel dahil sa mga krimen ng panloloko, paglustay, at pagtatangkang pagpatay. Ang gabi ng pagdiriwang ay mabilis na naging gabi ng paghaharap. Habang nilalabas na si Isadora, tumingin siya kay Althea at ang kanyang mga mata ay tumulo ng purong kamandag. You may have won this battle, basurera. Pero hindi pa tapos ang digmaan. Magbabayad ka sa ginawa mong ito. Sa kawalan ni Isadora, humarap naman si Althea. The war is over, Isadora. Wala ka nang masasaktan. Tuluyang nawala si Isadora mula sa paningin habang tinatanaw ng pamilya Montenegro ang kanilang nasirang kinabukasan. Si Miguel, tulad ni Isadora, ay tahimik na kinuha ng mga awtoridad at inaresto. Nakatayo sa kanyang upuan, si Doña Imelda ay walang imik na nalalaman ang buong saklaw ng kasalanan niya. How could you do this to your own family, Kylum? Nagtatanong si Doña Imelda kay Kylum, nagkakalat ng mas maraming kamay sa kanyang pagkabigla. I'm protecting this family, nanay. Tugon ni Kylum, kahit na hindi man lang siya sinulyapan. From people like them. Sa pagtatapos ng gabi, isang mahangin na katahimikan ang bumaba sa grand ballroom. Ang masaya,
at marangyang kapaligiran ay nawala na. Napalitan ng kalungkutan at pagtataksil. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sina Althea at Calum ay nagkakaisa. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ng mga Montenegro ay hindi kapani-paniwalang tahimik, kasalungat sa kalituhan na nangyari ilang araw lamang ang nakalipas. Nagsimulang malaman ni Doña Imelda ang buong kasinungalingan. Nahuli niya ang kawalang hiya at mga pangyayaring malayo sa kanyang malilim na pamilya. Calum, anak, hindi ako sigurado kung paano ipapaliwanag ito sa'yo, pero nagkamali ako. Doña Imelda murmured sa kanyang anak, habang siya ay naghihintay sa tahimik na silid. I was so consumed with power and lineage that I didn't see the goodness that was right in front of me. Habang nakatayo si Doña Imelda kasama ang kanyang mga kasalanan, nakatayo si Althea sa tabi niya sa likod ni Calum. Ang kanyang presensya ay nagpahintulot kay Doña Imelda na magtiis ng lahat ng nakita niyang napakahirap na maranasan mula nang dumating siya. I know I can't take back what I've said or done. Nagpatuloy si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay bahagyang tumutulo ng luha. But I want to start over. I want to make amends. May nakatagong nakikita si Althea sa puso ni Doña Imelda na tumatanggi siyang aminin. Sa loob ng ilang buwan, hinusgahan at tratuhin niya si Althea ng masama. Ngayon na, ang parehong taong iyon ay nagpapakita sa kanya ng walang hanggang awa. Nanay, mahalaga sa akin na nagpapakumbaba ka. Tugon ni Calum. Ang kanyang boses ay puno ng pagtitiwala sa kanyang ina, ngunit may halong kawalang paniwala. Pero may paraan pa para maipakita mo na nagbabago ka. You have to earn back the trust you lost. Sinikap ni Althea na maglakad, ngunit si Calum ay may iba pang plano para sa kanila. Can you give us a minute? Tanong ni Calum sa kanya. Bagamat may kalungkutan sa puso, bumuntong hininga siya para sa kalusugan ni Doña Imelda. Of course. Tumugon siya, umalis, at iniwan sina Calum at Doña Imelda na nag-iisa. Nagpa siya si Althea na maglakad at nagpa siyang mamasyal sa parke. Nakita niya si Lola Berta na naghihintay. Ang kabutihan, katapatan, at malapait na presensya ni Lola Berta ay ginawang komportable sa buong oras. You know, I never thought I would see Doña Imelda swallow her pride, Lola Berta exclaimed, grinning. Si Althea at si Lola Berta ay nakipag-usap ng ilang oras, nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Do you think Calum will be okay? Tanong ni Althea. Sumulyap sa kanya si Lola Berta na nalalaman ng eksakto kung ano ang kanyang nadarama sa lalaking lubos na nasasaktan. The boy has a good heart. And you? You bring a light to his heart that I haven't seen in a long time. Bumalik sa loob ng bahay, nagpa siya si Calum na isama ang kanyang ina sa probinsya para magtayo muli. Humingi si Althea ng paumanhin sa pag-iisa at sinabi na kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Tumayo siyang mag-isa sa mga araw na walang bumisita sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Calum mula sa probinsya na hindi man lang nagpaalam kay Althea. Lumapit siya sa kanya na nalalaman na ang matinding pag-aalinlangan na naging sanhi ng buong kasawian ay dahil sa kawalan ng pagtitiwala. Sa lahat, gusto niyang itama ang ilan sa kanyang mga pagkakamali. Althea, I am sorry. Saad ni Calum ng may buong katapatan. I know I don't deserve your forgiveness, but I hope that someday you can find it in your heart to forgive me. Napatingin si Althea sa kanyang mga mata na may malaking pagtataka. Hinahangad ang kanyang puso na isuko ang sarili, ngunit ang kanyang isip ay nakikita at napapagtanto ang pangangailangan para sa kanyang sarili at sa katotohanan. What are you going to do? Tanong niya sa kanya. I want to start over, Calum replied, naglalahad ng bagong pananaw na natutunan. I want to rebuild the company, but this time I want to do it right. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Ang pananampalataya para sa isang napakahusay na paglalarawan sa hinaharap ay naging isang pagpapala. Ang pag-ibig,
katapatan, hustisya, pagbabago, at lahat ng naghihintay sa pagtuklas ay nangailangan lamang na dumating ang isa. Kinabukasan, nagpa siya sina Althea at Calum na maghanda ng mga pasaporte para sa kanila at sa kani-kanilang mundo. Isang bago, isa na may katarungan, pagmamahal, at kapayapaan. Makalipas ang 3 taon, sina Althea at Calum ay tumayo sa isang maliit na bayan, mas malayo pa sa San Sebastian at malapit sa lungsod. "Are you ready?" Tumawa si Calum habang nakatingin sa magandang si Althea sa kanyang tagiliran. Nakasuot ng kaswal ngunit eleganteng bestida. Hindi siya nagbago. Maganda siya. "I was born ready," tumugon si Althea. Sinenyasan sina Calum at 2 batang babae na lumapit. Sina Maya at Hope ay mga ampon ni na Althea at Calum na tinulungan na matagpuan ang kanilang buong potensyal, pati na rin magpakita ng maraming pagmamahal. Sa lahat na nanggaling, ang maliit na bahay na ito ay minamahal na naging komunidad ng mga nagdadalamhati. Ginagamit nila ang bakanteng espasyo para magturo habang nakikipagtulungan sina Maya at Hope sa pag-aaral. "I wanted to name the foundation in her honor," Calum said to Althea, looking at Hope and Maya, "but I also wanted it to honor your spirit." Tumawa si Althea at kinurot si Calum sa pisngi. "You did enough," she responded. Ang foundation na ito ay magdadala ng mga ina para maging mas matatag, "the power that has been there all along," sabi ni Calum sa mikropono. "Para kanino ito?" Nagtanong si Hope sa kanya, tumitingin sa kanyang ina. "Para sa lahat," tugon ni Althea. Makalipas ang maraming taon, naisipan ni na Isadora at Miguel ang mga naaprobahang sandali na ginawa ng kanilang mga kasamaan at pagkakamali. Nagtrabaho silang 2 sa kanilang pangalan sa loob ng maraming taon, ngunit nabigo. Isang araw, dinalaw ni Calum si Doña Imelda na hindi tumanda mula nang magsimula ng panibagong buhay. Gustong humingi ni Calum ng tulong sa pagpapalaki ng kanyang ampon, ngunit hindi niya nakitang kailangan niya ito. Siya ay napabuti. "Calum, I wanted to thank you," Doña Imelda mumbled, nagpapakita ng isang buong sinserong paghingi ng tawad. "You taught me what it truly means to be a good person. Thank you, anak." Kinabukasan, namatay si Doña Imelda sa kanyang pagtulog, nagpapahinga at masaya. Pagkaraan ng maraming taon, ang mundo ay nagbago. Sina Althea at Calum ay biniyayaan ng anak na pinangalan ng Pag-asa. Pagkatapos ng isa sa kanyang mga ampon, nagbigay sila ng kapayapaan, katarungan, at pag-ibig kahit saan sila magpunta. Ang pag-ibig ng mga Montenegro ay palaging nakaligtas.